Doon po sa 2 beses na akong naka-attend sa inyong Bible study, hindi kaya ako parusahan ng ating Diyos dahil sa hindi ko maisundo ang aking pag-attend dahil sa kalagayan ng aking hanap buhay. At kung sakaling may sundo ko naman ang pakikinig at mabautismuhan po ako, pwede po bang ako'y wala-wala sa pagdalo? Alam mo kapatid, unang-unang gusto kong masabi sa iyo, no? Ang paglilingkod kasi sa Diyos, ano yan, puspusan yan, tuloy-tuloy. Hindi naman pwede yung maglilingkod ka ng isang araw tapos mawawala ka ng 1 buwan. Hindi pwede yun eh. Ngayon, ang dadahilanin mo, hanap buhay. Aba alam mo, sabi ng Diyos kung alin ang dapat unahin, hindi yung hanap buhay. Sa 6:33 ni Mateo, Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. alam mo, yung pangangailangan natin, idadagdag ng Diyos yun. Kailangan lang, ang una nating hanapin, yung kaharian ng Diyos, yung kanyang katwiran. Ang nagkakamali yung iba, ang hinahanap, pera. Ang unang-unang hanap at priority, pera. Hindi baling mawalan ng Diyos, may pera lang sila. Kaya tuloy, may pera sila, wala silang katahimikan. May pera sila, wala silang maipon. May pera sila, napupunta lang kung saan-saan pangangailangan, nakakagipit-gipit pa yung iba, nalulung sa sugal o sa bisyo, etc. Kasi wala silang Diyos. Ang pangunahin ng Diyos, kasi ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan sa buhay. Huwag nating sasabihin na dahil sa hanap buhay, wala tayong panahon sa Diyos. Lalabas, mas mahal mo yung hanap buhay mo kaysa sa nagbibigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay Tingnan mo nga, mayroong mga tao walang hanap buhay na nabubuhay Yung mga pulubi, yung mga nakakalat sa daan, walang hanap buhay pero nabubuhay. Nagtataka nga ako, ulanit arawin, di man lang sinisipon yung mayayaman na may jacket, may magandang bahay, may payong, may sasakyan, nasisipon. Pero yung nandun sa may balintawak na nandun lang sa ilalim ng puno ron, at ulanit arawin doon, di man yata sinisipon yun Tingdadaan ako sa balintawak, napagkikita ko'y nandun Ibig lang sabihin, iba yung nagbibigay ng buhay kesa sa hanap buhay. Mas mahalaga yung nagbibigay buhay kaysa sa hanap buhay. May hanap buhay ka nga, kung wala ka naman Diyos sa buhay, ay hindi rin maganda yon. At katunayan, kahit nga marami kang stock, marami kang pera, hindi pa rin batayan yon, kapatid. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ganito, isang talata ng Lucas, sa 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Alam mo, a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Yan. Ang buhay ng tao, hindi dahil sa karamihan ng kanyang tinatangkilik. Meron nga akong kinukwentong madalas Meron may-ari ng sapatos, pagawaan ng sapatos, napakahusay na sapatos. Yung kanyang kalagayan, kasi siya na diabetes, naputulan siya ng paa. Biro mo, may pabrika ng sapatos ka, hindi mo naman maisuot yung sapatos mo. May pabrika siya ng ice cream, hindi siya makakain ng ice cream dahil bawal sa kanya at meron siyang diabetes. Alin ang gusto mo? Wala kang sapatos o meron kang pabrika ng sapatos hindi ka naman pwedeng magsapatos? Mas mabuting meron kang Diyos sa buhay kasi siya nagbibigay ng sapatos at lalong mahalaga yung paa na sasapatusan kaysa sapatos. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa damit, kaysa kakainin. Basta't may buhay ka, walang kaparehong kayamanan yan, kapatid. Tinan mo ngayon, meron tayong mga kapwa-tao mayayaman, walang bato. Bumibili ng bato kahit 1 milyong piso yung bato. Bakit? Bibiro mo kung mahirap ka pala at may bato ka, 2 bato mo. 1 milyon ang isa, 2 milyon na yun.
Merong mata, binibili kalahating milyon ng isang mata. O para lang makakita yung walang mata. O di mapakamahal pala niyang mata mo. Eh kung lalo na kung kabuuan yung buhay mo, 10 milyon lang ba yung buhay mo? Bakit ka magpapakamatay sa hanap buhay at kakalimutan mo ang Diyos samantalang meron kang puhunan? Ang puhunan, yung lakas at kaisipan bigay ng Diyos na ang dapat mo unang hanapin ay ang Diyos. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, sabi ng Biblia. At ang lahat ng ating pangangailangan ibibigay sa atin. Pero kung dadahilanin mo dahil sa hanap buhay, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos, pawala-wala ka na, hindi ka na maglilingkod, ay nasa sayo yan. Ang aming paniniwala sa Iglesia ng Diyos, una muna ang Diyos bago ang lahat ng bagay. Yan ang nakasulat sa Biblia, kapatid.